Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi yung nakita nating interview dito kay Alden Richard, na kung saan mga kababayan ay ito pong si Alden ay malaki ang posibilidad na mag-guest dito sa Tape Bulagta nitong Tape Incorporated mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin, kung matatandaan ninyo, di ba, naging topic natin yung Katniel. And then hindi may iwasan na etong si Alden Richard is maitambal dito kay Kathryn dahil nga doon sa kanilang part 2 ng pelikula na Hello Love Goodbye mga kababayan, na kung saan marami mga netizen ang nag-comment sa atin na wag daw nating idikit etong si Alden dito kay Kathryn dahil nga may anak daw sila ni Maine Mendoza mga kababayan. At dito sa videong ito, sa interview ni Miss Toni Gonzaga, credit po natin sa kanya yan, ay niliwanag po nitong si Alden Richard yung mga rumors na kumakalat patungkol po sa nagkaanak sila nitong si Maine Mendoza mga kababayan, at ikinasal pa silang dalawa. So ngayon mga kababayan, eto yung sagot doon sa mga katanungan nyo sa akin dati pa. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa inyo mga kababayan, mega love shoutout kay Ma'am Jels Devivar, kay Sir or Ma'am Raquel Del Mando. Ayan, mega love shoutout po sa inyo, kina Ate Laki, Ma'am Tri, kina Ninya Chupapi, mega love shoutout po sa inyo. So eto mga kababayan, i-play na po agad natin itong ating talakayan dito sa interview kay Alden Richard ni Miss Toni Gonzaga dito sa Toni Talks. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe mga kababayan kay Ma'am Toni Gonzaga Studio, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Ano po, so eto, i-play na po natin. Capricorn. Lang. So, parang tayo, mapagbigay. Ang matiisin ang Capricorn hanggang kaya mong tiisin. Pero pag sumabog na. So how do you deal with rumors? Yan. Sa 13 years mo, ang dami mo nang na-encounter. Yes, during Aldab, Ang daming crazy rumors sa inyo. sobrang dami crazy At rumors. saka yung iba naniniwalang totoo yung rumors, ha? Exactly. Alam mo yung number 1, may anak kayo. At kasal po kami. At kasal ka. Yon, so ngayon mga kababayan, ang una nabanggit dito ni Alden Richard is yung patungkol sa rumors na kumakalat sa kanilang dalawa nitong si Ma'am Maine Mendoza. So ngayon, yung mga taong nagkokomento sa atin na ito po yung matinding sagot ko po sa inyo, kasi minsan nagagalit yung iba bakit idinidikit natin na itong si Alden dito kay Kathryn mga kababayan, at iginigit nila na ikinasal daw itong si Alden dito kay Ma'am Maine Mendoza. Uulitin ko po mga kababayan ha, si Ma'am Maine Mendoza is kasal po kay Congressman Atayde, Arjo Atayde mga kababayan. At eto pong si Alden Richard is nananatili pong single ngayon. So ngayon, yun daw pong rumors na kumakalat na matindi talaga is ikinasal etong si Alden at saka po itong si Ma'am Maine Mendoza at nagkaroon ng 3 anak. Yun pong napapanood po ninyong yun mga kababayan is parang parte lamang po yun noong kanilang tambalan at wala po yung katotohanan. So ipagpatuloy pa po natin. Yo. Grabe yun! Yan. Tagal naglinger noon. In-address nyo ba yun na may anak kayo? May narrative talaga. Meron silang sarili nilang storytelling. Ano lumabas yun? Yes, and all along, nakala ko by the time na, of course, Maine and Arjo became public. Oo. And then they got married eventually. Ano, mawala na yun? Yes. Hindi nawala? Andyan pa rin po. I already said my piece about this. It's not true. Wala pong katotohanan lahat. Wala po kaming anak. We never got married. We don't have Love child. Love child. But right now po, I'm at that a point na masaya po sila dun eh. Tatanggalin ko pa ba? Yon. So ngayon mga kababayan, kaya hindi gaanong pinag-iintindi nitong si Alden Richard yung mga rumors na kumakalat na yan. Pero ngayon binigyan niya ng liwanag na wala talagang katotohanan. Pero kaya hindi niya iniintindihan na matagal na panahon kasi
inirerespeto niya yung pananaw ng mga followers, ng mga supporter, lalo na yung mga fanatics ng Aldab, mga kababayan. Kasi nga may mga ibang Aldabs na doon masaya sa paniniwala nilang yon. Bilang isa siya sa hinahangaan, mga kababayan, tatanggalin pa ba niya yung paniniwalang yon? So ngayon, dito natin makikita kung gaano kabait itong si Alden Richard, mga kababayan. At dito rin natin makikita sa kanya yung pagtitimpi niya dun sa mga sinasabi ng maraming tao patungkol po sa kanya na hindi talaga magagandang salita. Kasi tingnan nyo kahit idinidikit yung pangalan niya dito kay Ma'am Maine Mendoza at sinasabing nagkaroon sila ng 3 anak at ikinasal, bagamat kasal na itong si Ma'am Maine Mendoza dito kay Congressman Atayde, hindi niya po pinapansin yon. Kasi aminin man natin o hindi, mga kababayan, napakarami pa rin talaga ng followers, ng fanatics ng Aldab. Marami pa rin po talaga ang sumusuporta dito sa tambalang Alden at saka Maine Mendoza. So ngayon, mga kababayan, bilang pagrespeto na lang nitong si Alden sa kanyang mga followers, sa kanilang mga tagahanga ni Maine Mendoza, hindi niya na pinapakailaman yung ganong klase ng rumors at hindi na niya pinapansin. So ngayon, eto po yung maliwanag na sagot ni Alden Richard, mga kababayan, na kumbaga wala talagang katotohanan. Hindi talaga totoo na ikinasal sila, walang katotohanan na nagkaroon sila ng 3 anak nitong si Ma'am Maine Mendoza. So ipagpatuloy pa natin. Irarab ko pa ba sa mga buhay nila na wala nga, huwag kayong makulit. I'm not that kind of person. I always support happiness of people. What are you tired hearing about? Sa gender issue. Ganun din. Tingin nyo ganun? Fine. Tingin nyo bading? Fine. Ang iniisip ko minsan pag may ganung mga rumors, wala na ba iba? Baka, diba lahat ng sa showbiz pag lalaki tapos walang girlfriend. Ganito siya. Yan. Then, napaka down to earth nitong si Alden Richard, napaka humble, mga kababayan. Kaya ngayon ko nakikita, lalo na dito sa interview ito, alam naman natin kapag ka nag-interview, itong si Ma'am Tony Gonzaga, talagang makikita nyo yung sincerity ng isang tao, mga kababayan, lalo na pagka nagsasalita. So ngayon, dito natin makikita kung gaano ka-humble itong si Alden Richard. At dito nyo makikita na wala siyang pakialam dun sa sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Ang mahalaga, trabaho lang. Yun lang, mga kababayan, trabaho lang. At yun naman ang pagkakakilala natin talaga dito kay Alden Richard, na ang pananaw niya sa buhay at ang gusto lamang niyang gawin is magtrabaho lang ng magtrabaho. So ipagpatuloy pa natin. Yung judgment call sa gender ng mga kalalakihan sa industriya natin, andali, just because of that fact. But ako po, parang pupunta ba ako sa route na yun dahil gusto ko na naman mag-please? I have my life right now. I'm happy, perfectly happy with what I have, what I'm able to do at the moment. I seize every opportunity. Sayang, there's time for that. To the people who know me, like really know me, my friends, and right now, most especially yan si Julia Montes. Karoon kayo ng yes, and si special Coco. friendship. And si Coco. Nagulat ako with just one project, we instantly clicked. To the point na they became part of my life and I became part of their lives as well. Ang sarap lang sa pakiramdam na you get to meet authentic people pa rin pala. And those people, I tend to treasure. Pero naalala mo, when was the last time your heart was broken? Nito lang. Starting of 2023. First 3 months of it. Broken-hearted in a lot of aspects. I was depressed for 3 months. Well, this is how I defined that phase in my life na down ako. I was ungrateful. Grabe, no? I was very ungrateful. I think pumasok yung element na bakit kaya sa ganito? Bakit I compared myself to other people. Comparison is a joy stealer. Yan. So, parang kinain ko yung sinabi ko na hindi ko kinukumpara yung sarili ko sa iba. I tend to focus on myself. Pero what happened? Yun yung parang suppressed anger, yung paghaya mo na sa sarili. Kaya naman kaya mo na yan, tutulog mo lang yan, okay ka na, magpapamasahe ka lang, okay na yan. Tsaka alam mo kung ano pang nangyayari sa atin, kahit na sobrang, let's say, you're a big star, pumapasok ang insecurity pa rin kahit papaano. Kahit sobrang sikat ng isang tao, kahit sobrang ganda ng isang tao, lahat ng tao may insecurity pa rin. We always have this feeling we're not good enough. We're not good enough. It's not enough.
laging it's not enough. And with people's, that's why change is constant. So feeling ko nahuli ako dun. Hindi ako naka-evolve. Na I was too late. Yun nga, pumasok na. 31 na ako, wala pa akong asawa. Ang bata mo pa, 31. Sabi ko, parang, yun, very Filipino way of, ilang taon ka na nga, dapat mag-asawa ka na, yung mga ganon. So, yan yung pinagsasantabi ko. Kumbaga mga kababayan, parang pakiramdam nitong si Alden Richard na pag-iwanan na siya ng panahon. Kasi nga, nasa edad na siya mga kababayan kung tutuusin, pero wala pa rin siyang asawa. Kasi kung tutuusin mga kababayan, ang age kasi ng nag-aasawa dito sa Pinas is nasa 25. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan pero parang ang pakiramdam nitong si Alden Richard na pag-iwanan na siya. Pero kung titingnan natin mga kababayan, halos na kay Alden Richard na lahat Kumbaga mga kababayan, focus sa trabaho, matalino, magaling, at talagang makikita natin yung pagiging humble, down to earth mga kababayan. Kaya hindi na rin katakataka na maraming babae makagusto dito kay Alden Richard. Kaso nga lang yung priority nitong si Alden mga kababayan is sa trabaho talaga. Kaya ngayon mga kababayan, ito ikakat na natin tong bidyong to dito. Kinay-credit natin yan. Kaya Miss Tony Gonzaga kanya po yan, hindi po yan atin. Ginawan lamang po natin ng reaction video yung gusto nating malaman. Kasi marami talaga ang bumabati ko sa akin at nagko-comment na bakit ko nga idinidikit yung pangalan ni Catherine dito kay Alden. Kasal na nga sila ni Maine. Yun ang sinasabi nung iba. Yun yung ipinambabatikos nung iba. Pero sabi ko nga hindi ko sasagutin yan, hihintayin ko na si Alden mismo ang mag-confirm yan. At eto na nga mga kababayan, at mismong nanggaling na po kay Alden na wala talagang katotohanan. Kaya ngayon yung mga fanatics ng Aldab, siguro naman mapapakinig nyo ito, lalo na yung mga nag-i-expect na meron talagang ikinasal na Alden Richard at Maine Mendoza at nagkaroon ng 3 anak. Eto na po yung matinding kasagutan. So kayo mga kababayan, ano po yung komento at gusto nyo sabihin ningil po dito sa naging interview kay Alden Richard? Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo, napakatalino. Napakatalino ng mga sagot ni Alden Richard dito. At talagang makikita nyo na talagang napaka down to earth niya dito. Mapagkumbaba itong si Alden mga kababayan. Yun yung nakikita ko dito napakalayo talaga kung i-compare natin kay Daniel Padilla. Sobrang layo. Pero anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Ma'am Tony Gonzaga Studio, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. Napakaganda po ng mga interview nitong si Miss Tony Gonzaga. So subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan natanong po dito si Alden Richard kung bakit parang hindi nakapag-guest dito sa EAT mga kababayan. At parang natanong din dito si Alden Richard mga kababayan kung mag-guest ito or malaki yung posibilidad na mag-guest po dito sa Tape Bulagta ng Tape Incorporated. So ngayon malalaman natin yung sagot dito nitong si Alden. Pero para sa akin mga kababayan, kung ano yung maging sagot dito ni Alden, hindi sa kinakampihan natin si Alden, is part of work yun. Parte ng trabaho yun mga kababayan, dahil alam naman natin na etong si Alden is artist po ito ng GMA7. Kaya kung ano talaga yung i-approve or hindi i-approve ng GMA7 base sa mga ipagagawa sa kanya or gusto niyang gawin mga kababayan, ang masusunod pa rin yung management, dahil nga may pinirmahang kontrata etong si Alden Richard. So ngayon pakinggan po natin etong interview mga kababayan ng Raw Nation dito po kay Alden Richard mga kababayan, patungkol po dun sa posibilidad na pag-guest niya dito sa Tape Bulagta. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Raw Nation, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video yung kanilang vlog. So ito, i-play na po natin. So, para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Tape Bulaga na natulong po sa akin talaga. Sa Lionheart pala ito mga kababayan. Totoo ba yung mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Kasi nahanap ko sa EAT, naglabas ka na sa showtime. Hindi po. Pero yung sa Itbulaga, ina-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Sa kaibigan mo naman yung mga post doon. Sir Joey.
Joey De Leon. Sa Itbulaga po sa TV5. EAT sa TV5 hinahanap. Ang banggit ang tawag ni Alden Richard, mga kababayan, do sa EAT, Itbulaga sa TV5. Di ba? Kahit si Alden, alam niyo yung legit na Itbulaga eh. Eto, pagpatuloy pa natin. Kasi dalawa yung Lori. Ito yung EAT sa TV5 hinahanap ka, pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA na parang ang sabi na nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman. Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi nga po, parang yun nga rin po yung sinabi ko before, bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, diba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto Ngayon mga kababayan, eto yan. Kumbaga si Alden Richard kasi may sinusunod yan na schedule. Ano po, kung ano yung schedule na ibibigay sa kanya, kung saan siya pwedeng mag-promote ng kanyang movie, mga kababayan, or ng kanyang gagawing pelikula. So, yun yung pupuntahan niya, yun yung susundin niya. Kasi nga, nakakontrata itong si Alden Richard dito sa GMA or dun sa iba pa niyang mga boss, mga kababayan. Kapag ka sinabi ng boss nila na hindi ka pwedeng mag-guest sa EAT, wala siyang magagawa. Kasi nga, under siya ng isang management. Ngayon mga kababayan, alam naman natin na nasa GMA etong si Alden Richard. At alam naman natin yung kasagutan kung bakit hindi natin siya nakita, mga kababayan, dito sa EAT nung nag-promote po etong si Miss Sharon Cuneta. Ano po, dahil parang nabanggit ata ni Miss Sharon Cuneta na parang hindi payagan etong si Alden Richard. Parang ganon. So ipagpatuloy pa natin. Dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Hindi ka na pwede. Given na po siya. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabber Cats po ng Itbulaga po sa kala Tito Vic and Joey. Still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala. So magpo-promote ka. Kita nyo, binanggit naman ni Alden Richard na yung pagrespeto niya dito sa Tito Vic and Joey at saka sa legit Dabber Cats is nandudun pa rin naman, mga kababayan, at hindi naman daw mawawala yon. Gaya nga ng sabi ni Alden, wala siyang plano para sirain etong original na Itbulaga or etong Tito Vic and Joey or etong branded na Itbulaga, mga kababayan, dahil napakalaki nga ng utang na loob niya dito sa branded na Itbulaga. Ano po? So ngayon, ang problema dito, may sinusunod siyang schedule, kaya hindi natin siya nakikita na nagpo-promote dito sa EAT, mga kababayan. At kung mag-promote man siya dito sa Tape Bulagta, trabaho lang yon, part of work lang yon, dahil nga etong si Alden is nasa GMA7 at yung Tape Bulagta, mga kababayan, ay main noon time show ng GMA7. Ano po, kaya kung ano yung gawin ni Alden doon, kung mag-promote siya dito sa Tape Bulagta, wala tayong magagawa kasi si Alden under ng GMA. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Sa Bulaga, kina Paolo, kina Betong. Pag ano po, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po, Tita Rose, of course. Sabi mo naman yun. Opo, parang... kita nyo, natanong itong si Alden kung magpupromote siya dito sa Tape Bulagta ni na Paulo, ni na Buboy, ni na Betong. Pero naging sagot niya is parang inaayos na yung schedule at matutuloy din naman yon, mga kababayan. So malaki ang posibilidad na etong si Alden Richard is mag-promote po or maging guest dito sa Tape Bulagta. Kasi nga may sinusunod siyang schedule, mga kababayan. Trabaho kasi yan, wala siyang dahilan para tanggihan, mga kababayan, lalo na't under siya ng GMA7. Eto, para sa akin bilang isang legit Dabber Cats na taga-suporta ng Tito Vic and Joey, at alam naman natin na yung loyalty nitong si Alden Richard ay nasa sa Tito Vic and Joey, wala akong nakikitang masama kung mag-guest siya dito sa Tape Bulagta. Pero ito lang mga kababayan, yung isang masisigurado ko, pag nag-guest si Alden doon, magyayabang na naman yung mga vlogger ng tape. Pagpatuloy pa natin. That is, I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship ko. Nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, especially Itbulaga, na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa ka sa host?
sa... Ng Itbulaga, ng tape. Yes. Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TVJ, magde-decline ka na? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Ouch! Aray! Sakit nun mga kababayan. Napakinggan nyo ba yung sagot ni Alden Richard? Kung sakali na offeran siya ng Tape Incorporated na mag-host dito sa Tape Bulagta mga kababayan, hindi niya tatanggapin. Bakit? Because of respect to Tito Vic and Joey mga kababayan. So ngayon, maliwanag yung sinabi ni Alden, masakit yun sa tape. Kasi nga mas mahalaga kay Alden mga kababayan yung loyalty. Kaya lang siya magigess dito sa Tape Bulagta dahil meron siyang schedule na sinusunod. Pero kung sakaling o-offeran siya ng Tape Incorporated na maging host, katulad nitong sina Yormay, nitong sina Buboy, nitong sina Paulo, dito sa Tape Bulagta, hindi niya tatanggapin mga kababayan dahil sa respeto sa Tito Vic and Joey. Sakit nun. Wala palang pag-asa ang tape. Walang pag-asa kay Alden. Ipagpatuloy pa natin. And totoo ba yung mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Kasi nahanap ko sa EAT, naglabas kami sa Showtime. Hindi po. Pero yung sa Itbulaga, ina-expect nila. Ito, umulit-ulit mga kababayan, pero mas malakas yung ano. Kanina kasi ang hina. Ito, malakas yung interview dito. Sana, mag-promote ka raw doon. Saan Mga po? kaibigan mo naman yung mga host doon. Sir Joey De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Sa EAT, sa TV5 hinahanap ka. Kasi dalawa yung Hindi yung EAT sa TV5 hinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA, na parang ang sabi doon nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman. Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi nga sa po, parang Bulaga? yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, diba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the Tama, opportunity to tama. promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Hindi ka na pwede. Given na po siya. So, hintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabber Cats po ng... So kumbaga kung si Alden Richard lang ang masusunod, malaki ang chance talaga na mag-guest siya dito sa Tito Vic and Joey sa EAT, mga kababayan, or dito sa Branded na Itbulaga. Kaso nga lang, meron siyang hinihintay na permission bago niya gawin yon. Kasi nga mga kababayan, itong si Alden, under talaga yan ng isang management dito sa GMA7. Kaya wala siyang magagawa kung hindi, maghintay na lamang ng permission kung papayagan siya or hindi na mag-guest sa isang noontime show, lalo na sa kalaban na noontime show ng kanilang network. Kaya doon sa mga nagagalit kay Alden kung bakit magigest daw dito sa Tape Bulagta, mga kababayan, wag na kayong magalit kay Alden dahil parte po yan ng trabaho. Kasi ito, pakinig nyo naman, sinabi naman ni Alden na yung respeto niya sa Tito Vic and Joey is nandudun pa rin at wala siyang balak na sirain yon. Yung respetong yon sa kanya mga kasamahan na legit Dabber Cats at dito sa Tito Vic and Joey dahil napakalaki nga ng utang na loob niya sa Branded na Itbulaga, mga kababayan. At dito, nabanggit nga din ni Alden na hindi niya tatanggapin kung sakaling operan siya ng Tape Incorporated, mga kababayan, ng maging host dito sa Tape Bulagta dahil nga sa matinding respeto dito sa Tito Vic and Joey. So kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa mga naging pahayag nitong si Alden Richard dito sa interview ng Raw Nation dito kay Alden, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo at komento ninyo dito sa naging pahayag nitong si Alden, mga kababayan. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito, mga kababayan. At gusto ko din po magpasalamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at maraming salamat din sa isang katulad mo
na nanonood ng Replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong komento mga kababayan. At maraming salamat lalo sa isang katulad mo na nanonood ng Replay na hindi po nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.